Sa kwento ng mga partido kanina, ang nakita ko kasi, sinabi din ni Ate Monica, is merong daanan. Alam niyo ho, ang daanan, dapat daanan, hindi tambayan. Okay? I think isa sa mga dahilan kung bakit nagsisimula yung issue is because yung daanan is nagagamit para sa ibang kadahilanan, no? Kasi kung i-clear nyo ang daanan at wala nang tatambay dito, iba yung bibili lamang, no? Bibili lamang sa tindahan at e-exit na. Iba ho yun. Sa akin kasi ang nagiging concern ko dahil pareho naman partido ang nagsabi na daanan yon, kaya sa aking tingin, no, dapat sila Ate Monica, wala rin talagang tambayan doon. Tindahan lang pwede, pero tambayan mahirap. Pero, eto kasi, sinabi din naman nila na yung bahay daw nila Ate Emily, humaba ng humaba. No? So, ganun din. Parehong pagkakamali. Ibig sabihin, pareho nilang kinain yung daanan. Okay? So, ang kailangan dito para magkaayusan, ibalik yung daanan. So, ngayon, sabi kasi ni Ate Emily, hindi naman daw siya nagtayo. Factual question. Ibig sabihin, hindi natin alam ngayon. Wala naman tayo doon. Hindi naman natin alam kung talagang humaba, no? Pero sa akin nung tingin, kung ika-clear nyo, tatandaan ho natin, Ate Monica, no? Meron ho tayong tinatawag na alarms and scandals. Ibig ho sabihin nito, pag ang mga tao ay nagkakaroon ng disturbance o ingay sa oras ng gabi, lasing man sila or hindi, ito po ay isang opensa sa ating batas, no? So dapat iniiwasan din natin. May ganun tayo, alarms and scandals, no? At the same time, hindi rin naman ho dapat nating hayaan na kung humaba yung bahay ni Ate Emily, ganun na lang. So dapat din ibalik yon para yung daanan ibalik sa tamang kaayusan at ang susunod doon ang pagkakaayusan ng dalawang partido.